Para naman sa update sa kaso ng criminology student na namatay dahil sa umano'y hazing sa Quezon City, makakausap natin Police Lieutenant Colonel May Henyo, tagapagsalita ng Quezon City Police District. Lieutenant Colonel Henyo, magandang umaga, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat at sa mga tagapakinig, tagapanood ng programang ito. Salamat po, ma'am. Base sa inyong pagsusuri o sa baka may isinailalim na sa autopsy ang bangkay nitong si Aldrin Bravante, bukod po sa posibleng dulot na pagpalo, malakas na palo o mga paso ng sigarilyo, ano pa ho mga indikasyon na nakita ninyo na pananakit at na maaring magpatibay do sa ating hinalang hazing ang ikinamatay ng biktima? May mga hematoma po siya sa kanyang binti, bukod nga po dun sa paso ng sigarilyo sa kanyang dibdib at kanyang mga kamay. Pero ano ho yung pinaka-cause of death ng biktima, ma'am? Doktor po yung makakapagsabi niyan. Nung dinala po kasi siya sa ospital, ayun nga po, dead on arrival na siya. Opo. So wala pa po tayong autopsy results, ma'am? Wala pa po. Okay. Ito naman pong hawak natin na 4 na persons of interest na mga miyembro ng fraternity. Ano na ho mga impormasyong nakuha ninyo mula sa kanila? Ngayong araw na to, sasampahan sila ng kasong paglabag sa Republic Act 11053 or Anti-Hazing Act of 2018. At go ahead. ang nagplano o lumahok sa hazing na ito ay mahaharap sa parusang reclusion perpetua o hanggang 40 years na taong pagkakakulong at multang 3 milyon kung ang hazing ay magre-resulta sa kamatayan kagaya nga nito. Opo. Nagkaroon na po ba ng confessions mula dito sa 4? Patuloy pa rin po yung investigasyon namin sa 4 na nasa custody ng SIGO. Sinuplong na ho ba nila iba nilang mga kasamahan? Napangalanan na po yung ibang kasama sa initiation rights at may 2 pa po na naka-alias. Okay. So tama po, hawak natin ngayon 4 na persons of interest. Kumusta naman po yung paghahanap sa 10 iba pa? Tama ho ba, 10 lang yung hinahanap natin na naroon din sa sinasabing initiation rights? Siyam. Okay. Kumusta po yung paghahanap natin? Hingi po kami na update. Patuloy pa rin po yung paghahanap sa kanila. Sa ngayon po, may mga leads na rin po? Meron naman po. Meron ho ba mga feelers na gusto nang sumuko rin mula sa mga miyembro ng fraternity? Meron naman po. May kasabay din po ba si Aldrin sa initiation rights? Base po sa aming report, siya lang po Nag-iisa lang siya. Nakipag-ugnayan na rin po ba ang Philippine College of Criminology chapter ng Tau Gamma Phi sa inyo? Meron na ho ba sila mga kinatawan, mga opisyales? Nakikipag-ugnayan na po. Opo. Ongoing pa rin po yung aming investigation dyan. Panghuli ho, ano naman yung natuklasan ninyo doon sa abandonadong building kung saan daw nangyari umano initiation rights? May mga nakuha kaming bottled water. Sabi ng nung dalawang suspect, nilinis na rin kasi nila yung abandoned building kung saan ginanap yung initiation right. Colonel Henyo, panghuli na lamang po, ano yung inaasahan natin today? Outlook, ano ho mangyayari ngayong araw na ito sa pag-usad ng kasong ito? Yun nga po, patuloy pa rin yung investigasyon at nananawagan po kami sa mga magulang ng iba pang nakasama dito sa insidenteng ito na isuko niyo na po inyong mga anak para marinig, malaman natin yung inyong panig. Lieutenant Colonel May Henyo, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.